Okay, ito na yung quick summary nyo sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Para sa mga nag-aaral ng batas, lalo na yung mga magbaba, importante tong kaso. Tinitingnan dito kung constitutional ba yung ikaapat na impeachment complaint, specifically sa issue ng one-year bar rule at due process. So, tatlong key points lang. Una, yung one-year bar rule. Pinagtibay ito ng korte kahit iba-iba yung simula ng reklamo, yung isang taon nagsimula yan sa unang reklamo pa lang, December 2024. So yung pang-apat na reklamo, February 2025, pasok yan sa bawal na one-year period. Resulta, unconstitutional at void yung pang-apat na reklamo. Walang bagong impeachment versus VP Sara hanggang Feb 6, 2026. Pangalawa, kahit sui generis daw ang impeachment, may halong legal at political, pwede pa rin itong busisi ng korte via judicial review. Kailan? Pag may grave abuse of discretion, yung malinaw na paglabag sa konstitusyon, hindi pwedeng excuse yung pagiging political question para labagin ng saligang batas. At pangatlo, may paglabag din sa due process. Sabi ng korte, kulang yung chance na marinig yung panig ni VP Duterte. Tapos yung mga taga-kamara, hindi lahat nabigyan ng kopya ng draft articles at ebidensya para sa tamang deliberasyon bago iakyat sa Senado. Importante yan sa patas na proseso. Kaya sa huli, pinawalang bisa ng Korte Suprema yung pang-apat na impeachment dahil sa paglabag sa one-year rule at due process na nagpapakita ng mga limitasyon sa proseso ng impeachment ayon sa konstitusyon.